Ay guys, nakatikim na ba kayo ng ube na bunga? Hindi yung mismong hinuhukay sa lupa Akala ko nga, na-upload ko na tong mismong video ko ng paggawa namin ng ube. Tapos chinecheck ko siya, wala pala, tama. So ngayon i-upload natin siya. Bago mismo mag New Year niyan, nagawa kami ng ube ni Mama dahil itong ube na ito ay tanim ni Mama mismo sa probinsya. At itong ube na ito ay yung mismong bunga at hindi siya yung hinuhukay sa lupa. Ang mismong kulay niyan ay light brown lang siya at iba-iba yung hugis niya. Talagang lumalaki pa yan, yung iba naman ay sakto lang at katamtaman. Kapag mismo kukuritin mo yung mismong balat niya ay kulay ube talaga siya. Ewan ko lang dito sa video dahil kulay pula siya pero kulay ube talaga siya. Ang nakuha dito ni Mama dun sa mismong tanim niya mga nasa 6 na peraso mahigit. Kaya kahit papaano medyo marami-rami na yan. Tuwing nag-New Year nga mga ilang taon na yung nakalipas ay talaga nagdadala kami niya na tanim namin sa probinsya. Yan talaga tinatanim ni Mama at meron talagang pananim niyan si Mama. Kung naku-curious kayo mismo sa puno niya, ang itsura ng puno niya ay parang sayote lang din. Talagang nagbabaging siya sa puno. At parang sayote lang din ang itsura niya kasi iba-iba nga yung hugis niya. Ang tamang pagbalat pala dito para sa mga hindi marurunong, dapat makapal yung balat niya kasi kapag hindi mo nakuha yung mga mismong puti-puti na yan, magiging mapait yan kapag nilaga mo. Hindi naman ganun kakapal yung mismong balat niya pero dapat talaga kapalan mo yung mismong pagbabalat mo para hindi siya maging mapait. Habang nga nagbabalat dyan si Mama, ibinibidyohan ko siya kasi kahit konti yung mismong ube na yan, pag niluto yan sobrang dami. At pagkatapos nga yan ay nilaga na yan mismo ni Mama at ganyan yung itsura niya. Mismong kulay niya kapag nilalaga, kulay ube talaga. Yung ube na kinukuha talaga at hinuhukay sa lupa. As in, magkaparehas lang sila. Ito naman bunga na talaga. Pagkatapos mong ambaltan yan, kailangan mong lagain siya. Yung laga niya mismo, ayos lang at katamtaman kasi yayadyadin mo pa yan. Pero dahil sobrang lambot nga, ay niyadyad na lang namin mismo ng sando kasi nadudurog na siya. Pagkatapos nga namin yadyarin yan, ay nilagyan na rin namin mismo ng gatas. Bali, ang gagawin mo dyan, lalasahan mo na lang siya. Bali, ang pwede mong ilagay dyan, gatas, asukal. Kung gusto mo maraming gatas, pwede naman. Kasi as long as maraming gatas, kapag lumamig, hindi siya ganun katabang. Kaya mas okay na rin kung gusto mo sakto lang at tamtaman, ay ang ilagay mo lang din yung sakto lang na asukal para sa'yo. Pagkatapos mo na nga yan lagyan ng pampalasa gaya ng gatas, asukal o kung ano man ang ilagay mo dyan, ay pwede mo yan isalang ulit para pakuluan yung. Pagkatapos nga yan habang inasikaso na ni Mama yung salang ng paglalaga ay nagsayaw-sayaw muna kami dito ng pamangkin ko. Kami tuwan-tuwa dyan at pinapanood niya yung mismong vlog ko sa YouTube nung nakaraan pa kaya sabi ko sa kanya, huwag na yun ang panoorin mo at sari-sari ka man din. Kapag pala isasalang mo yan at meron ng gatas, asukal at mga pampalasa ay dapat palaging halo lang siya kasi kapag hindi mo hinalo, masusunog yung mismong ilalim niya. Kaya kapag alam mo na yung consistency niya ay talagang madikit na, luto na yan at medyo malambot na. Kaya tikman mo na kung para sa'yo okay na siya. Habang nga naghahalo niyan si Mama, binibidyohan ko siya kasi amoy na amoy ko na talaga yung ube at talagang masarap. Alam niyo naman pag ube halaya. Alam niyo guys, para sa hindi nakakaalam ng ube na ito talaga ay niluluto. Hindi ko lang alam kung sa ibang lugar ay meron nito, alam nila yung pangalan dito. Kaya kung alam niyo yung ube to, paki-comment sa baba kung ano mismong pangalan niya. Kapag nga sa tingin mo ay kulang sa gatas, ay pwede mo siyang dagdagan habang hinahalo mo para makita mo kung ano talaga yung kulang pa at malasahan mo kung ano pa yung kailangan mong ilagay. Same process lang din sa mismong paglagay mo ng ube, kaya mas okay na kapag dun sa Tupperware, lalagyan mo siya ng margarine para hindi siya sobrang dumikit. Kaya nga yan, nilalagyan ko siya kahit papaano. Bali, ilang minuto nga lang yung pagpapakulo dyan ni Mama. Tingnan nyo naman ang panonood dito ng pamangkin ko. Maliit pa siya niya nung pinapanood niya. At ayan na nga ang itsura ng mismong ube. Talaga yung consistency niya ay talagang malagkit na at malasa na. Kalimitan pa lang nilalagyan namin nito ay syempre yung mga Tupperware, basta yung may mga takip na baunan, ganyan. Tapos punong-puno ng palibot yung mismong margarine niya para hindi siya magsobrang dikit. At ayan, luto na ang ating ube. Alam nyo guys, sobrang sarap niya na ube na yan. Kaya kapag hindi ka marunong magluto, make sure na ayusin mo yung pagbabalat kasi mapait siya kapag manipis lang yung balat mo. Bali dun nga sa ilang piraso na ginawa ni Mama, abat nakarami din kami ng tab, parang nakalimang tab kami niyan kahit papaano. At ayan pala mismo yung itsura ng ube niya. Talagang ubing-ube at wala kaming nilagay na food color dyan. Nung nilalagyan nga yan ni Mama ng mismong ube, ay ako naman ay dukot ng dukot dun sa mismong sandok at ang sabi ko ipahingi naman. Sobrang sarap niyan. Tama lang yung tamis niya. Talagang malasa siya lalo na kapag malam. Kaya alam niyo na. At ayun lang, sana matikman nyo rin itong ganitong ube at mas try nyo dahil masarap din to katulad no sa mismong ube na hinuhukay sa lupa. Maraming salamat sa panonood at ayun lang, sa susunod ulit.